beloved Boss Mike Cervera. Nako po, oo. Hindi po baha. Dahil sawa na ang sa baha ang Davao City. Ngayon ho mga kababayan, ang Davao City, dahil nga ho mga kababayan, yung kanilang acting mayor dyan, pag tinitigan nyo, inasinta nyo, abay mailalarawan ninyo, daig pa adik mga kababayan. Ano? Kaya siguro mga kababayan, bumabaha ng shabu-shabu. Grabe yan, mga kababayan ko. Oh, tignan nyo mga kababayan, kung hindi ba naman bumabaha ng shabu-shabu, dyan po, sa Davao City, mga kababayan ko, baka nga ho siya pa yung promotor, ano? Kung sino pa yung namumuno dyan, sa Davao City, mga kababayan, baka nga siya pa yung promotor. Oo. Diba? O, eto, mga kababayan ko, isang estudyante nahulihan ng nagkakalaga. Estudyante ho ito, ha? Estudyante nahulihan ng nagkakahalaga ng tumataginting na 3.7 million na halaga ng shabu-shabu. Grabe. Oo, tindi talaga ng Davao City, mga kababayan ko. Sabi nila mga kababayan, ng Davao City ay safe. Walang droga. Oo, dahil kapag ka daw nahulihan ka ng droga, ipapakain sa'yo. O, kita nyo? Yung pala mga kababayan, oo, yun oo, eme-eme lang. Eme-eme lang mga kababayan para hindi sila pagbintangan. Pero ang katotohanan mga kababayan, sila pala ang promotor niyan. Grabe, mga kababayan ko. Ibang klase. O, eto na. Papasukin na natin, mga kababayan. Pasok! Nakuhaan ng halos 4 na milyon. Ulitin natin. Makinig. Mga kababayan ko, eto ho'y nangyari sa Davao City. Opo, ha? Bumabaha ho ng shabu-shabu dyan. Parang gusto nang mag-migrate, mga kababayan, ng mga DDS. Kaya naman pala mga kababayan, pinoprotektahan nila mga Duterte. Kasi mga kababayan, sa Davao, sandamakmak ang shabu-shabu kita nyo mga kababayan ko, sa kabila, mga kababayan, pumatay na ng napakarami yan. Aba yung mga kababayan yung pala props lang. Kaya yung mga DDS pala marami sa may Davao City Kasi mga kababayan, paano na nga naman? Siyempre wala nang heavy pare. Lakas ng tama ni Re. Di ba? Eto na ho. Eto na, mga kababayan ko. Estudyante nakuhaan ng halos 4 na milyong pisong halaga ng iniinalang shabu sa checkpoint sa Davao City. Mula sa Brigada News FM Davao, Julius Pakot, Brigada mo. Eto na! Isang estudyante ang nabisto na may dalang iligal na droga na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Grabe mga kababayan, estudyante pa lang yan. Ang dala-dala, milyon-milyong droga na. Antindi talaga. Hoy, baste, anong ginagawa mo dyan? Bakit ganito? Pati mga estudyante, mukhang wala ng takot. Wala ng takot sa gobyerno nyo. Kita mo to? Alam mo kung magkano tong dala-dala ng estudyanteng to? 3.7 lang naman. Alam mo ba yon? Siyempre hindi. Kasi lagi ka namang wala dyan. Tanong ko lang, saan ka ba nagpupunta? Baka naman isa ka na doon sa mga dahuko, ha? Baka naman mamaya Baka naman mamaya ikaw na yung daho doon sa isang babaeng modelo na binibengbang din ng mga negosyanteng bilyonaryo. Hindi kaya nagtatanong lang ako. Inggit ka. Hindi ako naiinggit. Anino, paano ka naman maiinggit doon? Paano ka makakainggitan si Baste?
Hindi. Hindi nakakaingit yun. Yung nilulunok, kunyari kung siya yung nasa... kunyari lang kung siya yung nasa daho na politiko na pumapayag na binebengbang ng ibang lalaki yung ginojowa mo. Di ba, Alaysa? Thank you naman. Buti pa siya. Alaysa. Di ba? Hindi kaya ganon, mga kababayan? Di ba? Hindi nakakaingit yun, mga kababayan. Mas mainggit kayo kay Arnold Lopez. Oo, kay Arnold Lopez nakakaingit. Di ba? Di ba, Aichan? Eto na. Baha ho eh. Baha doon sa... Baha ho, mga kababayan, doon po sa Davao ng shabu-shabu. Paano mga kababayan? Wala namang silbi yung mayor nyo. Tignan nyo yung mga kabataan na lululong na ho sa mga droga. Mismong estudyante, malamang mga kababayan, pati mga kaklase niya, binebentahan na! Wala kayong hiya, ang kakapal ng mga mukha nyo. Kaubaste, lalo! Sisi ka ng sisi, turo ka ng turo kay Pangulo na adik bangag, wala naman kayong patunay. Ito, patunay ka! May patunay tayo mga kababayan ko na sa Davao, kahit estudyante, milyon-milyon ang binibenta ni Re. Diba? Hindi. Tapos itong kabahan sa checkpoint ng Task Force Davao sa Sirawan, Turil, Davao City. Ang suspect ay... Kita nyo mga kababayan, nakaipit lang ho sa garter ng short. Oo. Parang nung araw, sa tindahan ng nanay nyo at lola nyo. Nakaipit sa garter ng brief at short nyo yung mga barya na kinupit nyo. Di ba? Di ba? Ganyan na ganyan ho kayo noon. Oo. Sabi ni Aichang, mga kababayan ko, baka naman ho. Oo, ha? Baka naman. Pwede ho bang dagdagan itong likes ko? Oo. Mag-like na ho kayo. Oo, ha? Maawa na kayo. Ito na, mga kababayan ko. Kinilalang si alias Jade, 31 years old, residente ng Magsaysay, Carmen, Davao del Norte, na papasok na sana sa Davao City nang mangyari ang insidente. Ayon sa ulat mula sa Davao City Police Office, papunta na sa scanner area ang suspect pasado alas 4 linggo ng hapon nang mahulog umano ang isang pakete na may lamang puting substance. Nako, mga kababayan ko. Kita nyo? Ang lalakas ng loob ng taga Davao. Siguro kasi malakas backer nila. Hindi kaya ganon, mga kababayan ko? Hindi kaya malalakas ang loob? Dadaan sa scanner, nakaipit yung shabu sa mga short? Siyempre, baka malakas yung backer. Sabi ng backer, akong bahala, kami ang Diyos sa Davao. Hindi kaya ganon? Sa tingin ho ninyo, mga kababayan, hindi kaya ganon? Kasi mga kababayan, lakas ng loob nito eh. Hindi kaya may basbas ni Baste. Baste, sumagot ka. Di ba, Marites Mushni? Hindi kaya binasbasan ni Baste ito? Nagtatanong lang ako, Baste! Ay, Baste! Nagtatanong lang kami. Ikaw ba ang nambasbas? Kaya malakas ang loob ng batang ire? Nagdala ng milyon-milyong halagang shabu? Bantay ka diha. Di ba, mga kababayan? Di ba kayo, isipin nyo, sa tingin ninyo, mga kababayan, lalakas ba loob ng bata na yan? Kung hindi ho binasbasan ng isang makapangyarihan? Sino ba ngayon ang tanong? Sino ang makapangyarihan sa Davao? Di ba, mga Duterte lang? Kita nyo naman, mga kababayan. Kahit mga bobot, walang mga alam. Kahit ho mga matataba ang itsura niyan, abay nanalo pa rin mga congressman. Tignan nyo ho. Kung hindi ba naman na sila ang Diyos dyan, mga kababayan ko,
Sipin nyo maigi yan. Nang tanungin ng mga pulis at sundalo, doon na siya kinabahan kaya pinagdudahan ng otoridad at hiniling sa kanya na itaas ang kanyang damit. Nako, yan na mga kababayan, no? Nung tinaas yung damit, ayun, bumungad. Napakaraming shabu. Napakaraming shabu ang nakaipit sa short. Oo. Natuklasan ang mga pakete ng hinihinalaang shabu na nakaipit sa kanyang short na Kita nyo? tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 3.7 million pesos. Kita nyo, bata, 3.7 million ang daladalang shabu? Oh, 3.7 million ho? Ang presyo ng daladala na shabu netong bata dyan sa Davao City. Kinang ina. Di ba? Kinang ina mo, baste ah. Ha? Antitindi nyo, kakapal ng mga mukha nyo, binibintang nyo kay Pangulo, pero kayo pala gumagawa nito dyan sa lugar nyo. Tama mga kababayan ko? Kayo, ano masasabi nyo? Sige nga ho, paki-explain nga, ikaw. Ikaw Banat Bay, ano masasabi mo? Pinagtatanggol mo si Baste, di ba? Oh, hindi! Maiinggit ka ba dyan? Hindi! Hindi tayo maiinggit dyan. Ano ka ba? Oo, never! Di ba, mga kababayan ko? Yo. So, paano, mga kababayan ko? Di. Oo, sana, no? Bago tayo magpaalam at maghiwa-hiwalay, at alam ko naman na nag-enjoy kayo ngayong gabi, kahit papano napangiti ko yung malulungkot nyong labi. May malungkot bang labi, Boss Mike? Sa'yo ko lang narinig yun. Ano ba kanino? May malungkot na labi. Yun yung mga hindi nasasayaran ng kaparehas na labi. Di ba? Oo. Tulad ni Catherine Galpo, hindi nasasayaran ang labi niyan. Yan, di ba mga kababayan ko? Kaya sana, dahil napangiti ko naman yung malulungkot yung labi, mag-like na kayo, para ganahan tayo bukas, magmamadaling araw tayo. Madaling araw mga kababayan, magla-live tayo. Para paggising ninyo, magiging masaya kayo, yun, mga kababayan, paano? Di, ayawan na. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cerbero po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike.